Ngayon pong umaga, tayo po idadako salita ng ating pong Panginoon. Kung tayo po ay may mga Biblia, buksan po natin sa Book of Romans. Hallelujah. Sa Roma chapter 6. Simulan po natin sa verse 4. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, sapagkat tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa niya tayo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa na tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay, nasa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos. Sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang namamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao.
bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ano po mga minamahal ang mahalagang bagay na nais pong bigyan ng diin ni Pablo para sa kanyang sulat? Una, siyempre sa mga taga-Roma. Pangalawa, para sa atin na mga mananampalataya. Hallelujah. So, ito po ay nagpapahayag ng tagumpay sa bawat mga mananampalataya. Tagumpay ni Kristo. Siyempre ang ating pong Panginoon ay nagtagumpay. Ano po ang pinagtagumpay ni Kristo? Ang kamatayan. Paano natin masabi na nagtagumpay si Kristo sa kamatayan? Kasi nga, sa ikatlong araw, sabi ng Biblia, siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan. Namatay siya. At anong sabi ng Bible? Ang kamatayan ng ating Panginoon ay minsanan. At yun ay para sa lahat. Kita po natin, sabi ng Bible, para sa lahat, minsanang namatay ang ating Panginoon at ito'y para sa lahat. Mayroon bang tinangi ang Diyos? Nang mamatay si Kristo, mayroon ba siyang may sinabi ba sa Bible na si Kristo'y namatay para lang sa mga born again? Para sa mga banal? Para namatay si Kristo para lamang sa mga matuwid? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang katotohanan sa Biblia, si Kristo'y namatay para sa lahat. Para sa lahat. Hindi lang para sa mga mababait. Hindi lang siya namatay para sa mga taong relihiyoso. Sa mga taong mayroong mababa ang kalooban. Kundi ang katotohanan sa Biblia, ang ating pong Panginoon ay namatay para sa lahat ng tao. Hallelujah. Napaganda nga sinasabi ng Bible na naparito ang ating pong Panginoon hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. So ang mission talaga ng ating pong Panginoon, bakit tinanggap niya na bukal sa kanyang kalooban, bagamat dumating sa punto na, kumbaga, nakiusap pa siya sa kanyang ama na nasa langit kung pwede ilayo sa kanya Ama, pwede ba? Nakiusap ang ating pong Panginoon. Kung pwede na ilayo sa kanya, kung pwedeng maiwasan niya yung saro ng paghihirap. Excuse me. Pero hindi mga minamahal. Sapagkat alam ng ating pong Panginoon, before na siya ay bumaba mula sa langit,
Alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Amin po ba? Kaya tanggap ng atin pong Panginoon na talagang ang mission niya ng kanyang pagbaba dito sa lupa ay para ihandog ang kanyang buhay. Sapagkat yun, mga minamahal, ang nararapat. Yun yung kalooban ng kanyang Ama. Hallelujah. Para matubos at mabayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. Kaya nga, sabi ng Bible, namatay siya. Minsan lamang at ito'y sapat na para sa lahat ng tao. Amen. Kaya nga mga minamahal, na tayo po bilang mga mananampalataya sa atin pong kalagayan na sinasabi na tayo po ay nagtagumpay dahilan si Kristo na ating pinaglilingkuran ay una nagtagumpay doon sa cross. Hallelujah. Kaya nga, sinasabi dito ni Pablo, sa mga talatang ating natunghayan kanina, sabi niya, sa chapter 6 sa verse 4, okay. Sa makatwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay o mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ano po? Sabi ng Bible, sa makatwid, hallelujah, tayo'y namatay at nalibing. Hallelujah. Nalibing na. Muli. Nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo. So tayo po'y nabautismuhan. Literal. Tama po? Yung literal na bautismo. Tayo po ay tumanggap sa Panginoon, naglingkod sa Kanya, nag-decide tayo na magpabautismo. So ano po ang ibig sabihin nun? Naintindihan ba natin? Kasi kung hindi natin naunawaan, nagpabautismo tayo, hindi natin naintindihan ang kahulugan, hindi rin natin mabibigyan ng importansya yung ating buhay at kalagayan sa harapan ng ating pong Panginoon. Bakit hindi natin naintindihan So, ang ibig sabihin, mga minamahal, ng bautismo sa tubig ay kapahayagan ng kamatayan, kung paano namatay si Kristo, ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Nung tayo po ilubog sa tubig, ibig sabihin, mga minamahal, yung ating dating pagkatao. Yung dating ikaw. Yung dating pagkatao natin.
ay namatay kasama ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga, inilulubog sa tubig at pag-ahon, ang ibig sabihin nun, no, yung buhay na mayroon ka ay isa ng bagong buhay. Amen? Amen. Isa ng bagong buhay. Hallelujah. At yung buhay na yan, mga minamahal, na kailangan na tayo po ay mamuhay sa isang bagong pamumuhay. Amen? Kasi nga, bago ka na eh. Yung dati nating pagkatao, nung tayo nagpabautismo, nagpahayag ng ating mga kasalanan, nagsisi tayo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ay atin ng isinama. No? Kumbaga nakiisa tayo kung paano si Kristo namatay. Bagamat alam natin si Kristo namatay, mahigit 2,000 taon na ang lumipas, pero nung tayo po ay kumilala sa Diyos at naglingkod sa Kanya, nagpasakop tayo, hallelujah, sa atin pong Panginoon at isinurrender yung buhay natin sa Diyos. Mga minamahal, kaya nga nagpabautismo tayo. Bakit? Gusto nating mabago ang ating buhay. Diba? Bakit gusto nating mahalaga ba ang pagbabago ng buhay natin? Amen? Kasi kung dumating si Kristo at hindi pa tayo nabago, kawawa tayo. Diba? Kasi lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, mahalaga talaga na mayroong pagbabago sa ating buhay. At ang pagbabagong ito, dapat nakikita ng iba. Amen? Dapat nakikita ng iba. Hindi ka na yung dating ikaw. Amen? Sapagkat maliwanag sa Bible, diba? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. Diba? Isa na siyang bagong nilalang. Yung pagbabago na yan, trabaho ng Diyos yan. Amen. May ginagawa si Lord sa buhay natin, sa puso natin, para baguhin ang ating pagkatao. No? Hallelujah. Para baguhin ang ating pagkatao. Kaya nga, pagka-Kristiyano tayo, kailangan mahalaga, marunong tayo. No? Marunong tayo dapat tumanggi. Amen? Marunong tayo tumanggi. Sabi ng Bible, oo kung oo, hindi kung hindi. No? Kasi nga, anak tayo ng Diyos eh. Namatay na tayo kasama ni Kristo. Hallelujah. At nung tayo po, nung si Kristo po'y muling nabuhay, tayo po'y nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya nga yung dapat na ipinamumuhay natin, bagong pamumuhay. Amen po ba? No? Kasi bago ka na eh. Hallelujah. Bagong pagkatao ka na. No? Hallelujah. So makikita po natin mga minamahal. Kaya sabi dyan, okay, sabi dito,
tayo'y namatay at nalibing kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. So, importante yan, yung pamumuhay natin. Araw-araw. Amen? Diyan tayo sinusukat ng ibang tao kung paano mamuhay ang isang taong born again. Amen po ba? Tinitina ng iba yan. Kaya nga yung buhay natin na dapat ipamuhay, dapat bago. Amen. Hallelujah. Bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. No? Ano pong ibig sabihin ni Pablo? Kung tayo doon nakaisa ni Kristo sa isang kamatayan, sa kanyang kamatayan, ganoon din sa kanyang muling pagkabuhay. So yung karanasan ng atin pong Panginoon, siya'y namatay at muling nabuhay, yun din ang mararanasan ng mga naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Na? Pag tayo ay namatay, tiyak ko naman, bawat sa atin, ayaw pang mamatay ngayon, siyempre. Nandiyan pa kayo? Sino bagang gusto na mamatay? Kung dumating yung panahon na yon. Kasi nga, talagang lahat ng tao mamamatay unless, maliban kung maganap na ang rapture. Hindi mo maranasan ang kamatayan. Pero hanggat hindi nagaganap yung pagbabalik ni Kristo na kung tawagin natin ay rapture at mamamatay tayo, maranasan natin ang kamatayan. Anong pag-asa natin? Ang pag-asa mo at pag-asa ng bawat Kristiyano, pagtunog ng trompeta ng Diyos, bababa si Kristo. Anong sabi ng Bible? Sa Thessalonian, bubuhayin muna ang mga namatay. Nano? Ang sabi ng Bible, na nananalig sa Kanya. Kaya nga importante na pag ang tao, pag tayo namatay, dapat mamatay tayo na may pananampalataya. Amen. Hello? Diba? Kailangan yung pananampalataya natin, panghawakan natin yan. Sabi doon sa ating verse sa ating camping, fight the good fight of faith. Hanggang sa matapos natin yung takbuhin natin. Pero ang sabi doon ni Pablo, I have keep the faith. Naging tapat ako sa aking pananampalataya. Kaya importante mga minamahal. Hanggat may hininga tayo, hanggang sa tayo ay mamatay, panghawakan mo ang iyong pananampalataya. Nandiyan pa kayo? Kamusta ang ating pananampalataya? Yung pananampalataya ba natin noon hanggang ngayon, yun pa rin? O baka ang pananampalataya natin sa Diyos, masigla lang pagka marami tayong biyaya na tatanggap.
kung ang nararamdaman natin ay maayos at wala kang ibang sakit, wala kang problema. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, no? Sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, anumang nararamdaman mo, dapat ang pananampalataya mo sa Diyos dapat hindi nagbabago. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Mas mahirap ang sitwasyon, dapat mas mahigpit ang iyong kapit sa Diyos. Hindi yung, no? Nagkaroon ka lang ng sipon nagbago ka ng panampalataya mo Hallelujah. So, panghawakan natin ang ating panampalataya sa Diyos. No? Na kahit ano man mangyari, huwag kang magbago kay Lord. Bakit? Kailanman si Lord hindi nagbago sa atin. Palapakan natin ang Diyos. Diba? Hindi siya nagbago ng tingin sa iyo. Kung ano ang tingin niya noon sa iyo, nung ikaw ay bago pa lamang sa Kanya. Mainit ang iyong panampalataya. Kapatid, hindi siya nagbago ng pagtingin sa iyo. In love pa rin si Lord sa iyo. Ang tanong, in love ka ba rin kay Lord? Hallelujah. Diba? Kailangan ang ating panampalataya sa Diyos, painitin natin ang painitin. Hallelujah. No? Hindi yung mayroon tayong naramdaman na hindi maganda. No? Yung panampalataya natin, medyo patumba-tumba na rin. Hallelujah. Diba? Dapat ang panampalataya natin galing steady. Huwag katulad ng lusay-lusay. Ano lusay-lusay? Yung damo sa dagat? No? Paghampas ng alon. Pagbalik ng alon, doon din siya. Lusay-lusay nga tawag sa amin Lusay din sa inyo? Oh. Kaya nga, huwag maging lusay-lusay ang iyong panampalataya. Itanim niyo sa bato yan. Itagay niyo sa bato. Lusay-lusay na panampalataya? No? Anong katumbas ng lusay-lusay na panampalataya? Sa Bible, lukewarm. Hindi mainit, hindi rin malamig. Pag ay yung panampalataya ay maligamgam, sabi ng Bible, isusuka tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag maging lusay-lusay ang iyong panampalataya. Yan. Tandaan yun yan. No? Hindi nyo makalimutan yan hanggang sa pagtanda ninyo. Lusay-lusay na panampalataya. Isusuka tayo ng Diyos. Hello? Amen. Kasi nga, ayaw ng Diyos na ang ating panampalataya sa Kanya, ang pagtitiwala natin ay maligamgam. Tayo nga, hindi masiyahan pag uminom ng kape na maligamgam Gusto natin mainit. Amen. Lalo si Lord, ang gusto ni Lord, ang panampalataya natin, mainit sa Kanya. Amen. Paglinggo, dapat excited tayo. Hello. Amen. Kapatid, mga minamahal, no? Panahon na kailangan talaga nating baguhin ang ating sarili at maging ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen po. Pwede bagang, no? Pwede bagang makiusap? Kung ano yung oras natin, yun ang sundin natin. Nasaan pa kayo? Anong oras na? Oh. 11:45. Oras na. 12 na? Oh. Kasalanan niya, tanghali kayo dumating.
Hindi alaw na tayo matapos. Ngayon, ang sisihin nyo si pastor. Si pastor naman, kabahaba kasi magsalita eh. Alam niyo, tumatanda ang tao. Kaya sabi ng iba, pag tumatanda ang pastor, humahaba ang mensahe. No? Ang sinisikap ko sana, maiksi lang magsalita eh. Pero alam niyo mga minamahal, no? Ang pinaka-importante sa buhay natin, habang tayo tumatagal na maglingkod kay Lord, dapat painit ng painit ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi yung habang tayo tumatagal ng paglilingkod sa Panginoon, pahuli tayo ng pahuli. Hello? Hindi tayo Jael. Hosea tayo. Ay, Jael. Si Brother Ernest, si Jael daw simba eh. Kaya nandito si Sir P. Kako kanina, hiwalay ang puti sa dikolor. At least naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kako kay Sir P, hayaan niya na si Brother Ernest sa Jael. Dito kayo. Mga minamahal. No? Alam mo yung meaning ng JL? Hindi Jesus is Lord. Jesus, I'm late. Lord, patawad, I'm late. G-I-L, Jesus, I'm late. Kapatid, mga minamahal, ano po? Pwede ba sa linggo, maaga tayo? Amen? Lalo na yung mga musician natin. No? Siyempre, lalo na kami. Mag-agap na rin kami. Ba't kayo na maganda late? Kami rin na. Tawag si kapatid. Hindi, sa totoo lang mga minamahal. Ako nagigilty talaga. No? Alis kami sa bahay. Gising na kayo. Maaga tayo. Ako magising. Kami ni Pastor maaga magising. Kanda na kami pagkain. No? Bila ko ng ulam. Ako magluto. Yung ay makasama. Yung ay mga anak. 3 lang yan eh. No? Ayaw ko kami nahuli. Pagtapat namin sa 2 simbahan dyan, nagsimula sila. Kami padaan pa lang. Lord, patawad. Nandiyan ba kayo? Ay, di lalo na kayo kung masuli kayo sa amin. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi ko sinasabi ito na para saktan kayo, ha? No? At kung masaktan man kayo, ngayon pa lang, dapat masaktan na kayo. Mahirap kung habang buhay kayo masaktan sa impyerno. Bakit? No? Dapat ngayon pa lang, habang nasa lupa tayo, magsakita na tayo. Diba? Ano naman ang ginagawa ni Lord? Kahit tayo, pwede tayong magkasamahan ng loob eh. Pero ang purpose ni Lord yan para gawin tayong karapat-dapat sa Kanya at matutunan natin tanggapin ang isa't isa at magpatawaran tayo. Amen. Kasi kung hindi ka marunong patawad sa iyong kapatid, kung hindi ka marunong patawad sa iyong pastor, mapatawad ang ibang tao nagkasala sa atin? Paano maintindihan ang salitang pagpapatawad? Kung tayo mismo ng mga manampalataya, hindi natin mapatawad ang ating kapatid sa Panginoon. At hindi ka marunong tumanggap ng iyong kakulangan at kasalanan din. Diba? Kung kayo ay nagkukulang, may pagkukulang din kami. Hindi tayo perfecto. Pero nandito tayo, nagsasama-sama tayo. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos na punong-puno at mayaman sa biyaya. Amen. Biyaya ng Diyos na tayo nandito. Hallelujah. Kaya nga, ano po ang importante? At alam niyo mga minamahal, no? Yung connection natin kay Lord,
sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yan ang mapagkakilanlan sa atin. Identification natin yan. Amen? Nakikilala ka kung sino ka, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos sa pamagitan ng isang bagong pamumuhay na ipinamumuhay natin araw-araw. Amen. Hallelujah. Kaya nga, para madali tayo, ano ang sabi ng Bible? Hallelujah. Sabi diyan, sa verse 11, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Ibilang daw natin ang ating sarili na patay na sa kasalanan. Hallelujah. Dapat buhay naman para sa Diyos. Sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang namamatay upang hindi na kayo malipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos. Hello? Ano sabi ng Bible? Huwag nating paghariin ang kasalanan sa ating katawang namamatay. At huwag daw nating gamitin bilang kasangkapan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan. Kaya nga, dapat yung buong pagkatao natin nakahandog sa Diyos eh. Nakatalaga sa Diyos eh. Anong sabi ng Bible? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos. Pasakop. Ano ang salitang pasakop? Sa English ay submit. Amen? Mag-submit tayo kay Lord. Yung ating buhay, isubmit natin. Ipasakop natin sa Kanya. Ibig sabihin, pag nagpasakop ka sa Diyos ng buhay mo, dapat si Lord ang masunod lagi sa buhay natin, hindi tayo. Amen. Para saan pa na tayo po ay mag-submit ng ating buhay, ng ating sarili sa Kanya kung hindi ka naman susunod sa Kanya? Diba? Kaya tayo, ang order sa Biblia, magpasakop tayo sa Diyos. Ipailalim natin sa kapangyarihan ng Panginoon ang ating buhay. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos ang may hawak sa buhay natin. Siya ang may kontrol nito. Amen? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yan po ang sabi ng Bible. Ano po? Sabi niya, sa sunod sabi niya, sali pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. At ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. Ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. Mahalaga, mga minamahal, na ang ating pagkatao ay nakahandog sa Diyos. Diba? Nakahandog sa Diyos. Nakatalaga sa atin pong Panginoon. Ako'y naniniwala, mga minamahal, kung tayo po, ang buhay natin ay nakasubmit, nakapailalim sa Panginoon,
at nakahandog sa Diyos ang ating buong pagkatao. Kapatid, mga minamahal, walang puwang ang kasalanan sa buhay natin. Amen? Walang puwang ang kasalanan at anumang mga bagay na pwedeng maging hadlang at maglayo sa atin sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sapagkat nais ng Diyos na ang bawat sa atin ay masumpungan niya at makita niya bago dumating ang panahon ng kanyang muling pagbabalik. Kapatid, ikaw at ako ay karapat-dapat sa mga bagay na inilaan ng ating pong Panginoon sa mga taong tinubos niya doon sa cross. Amen? Kaya nga, huwag nating sayangin yung biyaya ng ating pong Panginoon, ang kaligtasan. Huwag nating sayangin yan. Bakit? Minsan lang namatay si Kristo, hindi na yun maulit para ihandog ang kanyang buhay sa kasalanan ng tao. Minsan lang. Huwag nating sayangin. Mamuhay tayo sa isang bagong pamumuhay sa pamagitan ng pagpapasakop at pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Paalala po, no? Sa linggo, 8:30 magsimula tayo. Kung wala kayo, magsimula kami mag-devotion. Pagkatapos ng devotion, magsisimula tayo ng ating divine worship. Hallelujah. So I encourage na ang bawat isa ay pumunta ng maaga. Hanapin natin si Lord. Kausapin natin si Lord dito. Amen? Italaga natin ang ating sarili ng maaga sa Panginoon. Hallelujah. Para manumbalik yung sigla, yung lakas ng ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. And I believe, mga minamahal, magkakaroon ng revival sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Magiging pagpapala ang buhay mo, magiging pagpapala ang iyong pananampalataya hindi lang sa lugar na ito, kundi sa iyong pamilya, sa mga kapatid natin sa ibang dako, sa ibang lugar. Bakit? Gagamitin ka ni Lord para palakasin ang panampalataya sa ibang lugar. Amen. Huwag tayong mag-alala. Hallelujah. Kung magpagamit ka sa Panginoon, gagamitin ka ni Lord. Hallelujah. Hindi mo kailangang mag-alala kung ano ang kakainin mo. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Amen. Hindi, huwag kang mag-alala paano ka pupunta sa isang lugar. Ang Diyos magpo-provide. Hallelujah. Pupunta tayo sa Mindoro para mag-misyon. Pero kailangan handa tayo. Handa yung sarili natin, handa yung buhay natin. Para ano? Para maging blessing tayo sa mga kapatiran, sa ibang mga tao. Hindi lang material, buhay natin, importante yan. Maging pagpapala tayo sa ibang mga kapatiran natin. Amen. Kapatid, mga minamahal, anumang bagay na hinihiling natin kay Lord, parating na. Ihanda natin sarili natin. Ihanda natin ang buhay natin para maging mabuti tayong katiwala ng Diyos sa mga bagay
na pwede niyang ibigay para sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Hallelujah. Ngayon pa lang ihanda natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, Hallelujah. you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Minsan pa, you're awesome in this You are place. awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. For the last time, you're You awesome. are awesome in this place, Oh, hallelujah. mighty God. Yes, Jesus. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. mighty God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi rin kasi tirana tayo wakasan sa panalangin ngayong umaga. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito, oh God. Patuloy, Lord, na samahan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil kung wala ka, Lord God, hindi namin magagawa ang lahat ng bagay. Lord, we know, Lord God, na we always failed you, Lord God. But through your gracious, oh God, through your love, Lord, patuloy mo kami, Panginoon, na ibinabalik. Patuloy mo kami, Panginoon, na pinaunawa, oh God, na ang pagmamahal mo ay walang hanggan. Lord, salamat po, Lord God, sa lahat ng bagay na hindi namin nauunawaan. Pero, Lord God, nandiyan ka para ituro sa amin ang lahat ng ito. Lord, sa araw-araw na buhay namin, Panginoon, nais namin i-surrender lagi ang aming mga sarili sa inyo, Lord God. Lord, mahina kami sa lahat ng bagay. Pero ikaw nandiriyan upang lagi kami, Panginoon, O God, na itaas at gabayan sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord, we know, Lord God, na ang buhay namin dito sa mundo ay hindi namin hawak. We know, Lord God, na anytime, any moment,
maaari kami umuwi sa iyo, Panginoon. But then we just only pray, God, na ibalik mo kami, Lord God, kung saan kami nararapat. We want to be with you, Lord God, with all our heart, Lord God. That we, Lord God, we are prepared, Lord God, that we, Lord God, kung ano man yung aming Panginoon na purpose mo sa buhay namin, ay nagawa namin, Lord God. We thank you, Lord God, sa lahat po ng mga nandirito ngayon, ng mga kapatiran, and even, Lord God, yung mga kapatiran na hindi na namin nakasama, O God, nasaan man sila, you just continue, Lord God, na ipadama mo yung pagmamahal mo sa bawat isa, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at itanim mo rin po sa aming mga puso't isipan, O God, that at this very moment, na kami ay susunod sa iyo, Panginoon, hindi yung aming sarili ang aming susundin. We know, Lord God, na kung wala ka, hindi namin kayang gawin ang lahat ng bagay ng ito. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran na dirito ngayon. Lord, na yung iyong mensahe sa umagang ito, O God, ay matanim sa aming puso't isipan at siya rin namin, Panginoon, ikapamuhay sa amin sa araw-araw. Lord, we thank you, Lord God. All glory and honor for you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Magandang tanghali po. God bless.